Mga kapuso, nagbabalik po tayo ngayon dito sa Balintawak Market kung saan inikutan po natin yung ilan sa hilera ng mga tindahan ng mga itlog po rito. No? At nakita po natin na dito po sa tindahan na to, partikular, meron po silang tinitinda na 5 pesos and 50 centavos. Ganyan po kaliliit yung mga itlog nila. No? Tapos meron din pong 650, 680, 750. So makikita po natin yung diferensya talaga ng mga itlog nila rito. Ngayon makakausap natin yung isa sa mga bumibili. Nay, magandang umaga po sa inyo. Ano po pangalan niyo po? Magandang umaga din po. Emmy po, Oo, Gonzalo. napansin ko po namimili po kayo ng itlog. Ano po ba mas pinipili nyo? Yung maliit pero mura o yung malaki pero mas mahal naman? Kadalasan, pag talagang mahal yung large, medium. Okay. Kasi katulad ngayon, medyo tumaas yung itlog. Nagmi-medium ako. Pero usually, pag talagang kaya ng budget, large ang binili. Large, oo. Para kasi kontento yung mga apo ko. Oo, pag maliit parang hindi ka nabubusog eh, no? Opo. Oh, Lalo sige. na kung ipapalamon po sa tinapay na. Ayun. Sige. Salamat po Ingat po kayo at enjoy sa pamimili. Ingat po. Ayan mga kapuso, dito naman po sa isa sa mga tindahan na ito, meron pang mas mahal kumpara doon sa 7 pesos. Dahil yung meron sila rito, yung large, 8 pesos ang isa. Pero meron sila yung double extra large, 9 pesos and 70 centavos. Ayan, makakausap naman po natin yung nagtitinda rito, si Ate Rose Torres. Ate, gano'n na po ba katagal na ganito, may mga maliliit talaga na mga itlog na sinusupply sa inyo? 1 month na po siyang maliit ang size. Oo, may binigay bang dahilan sa inyo kung bakit maliit? Pag daw po talaga summer, ganyan daw po yung nagiging ng supply ng egg. Ano po ang Maliit. nagiging epekto nito sa paninda ninyo? Ano ba yung mas pinipili ng mga tao? Yung malaki din po, syempre. malaki Tsaka, pa rin. pero yung iba naman po, bumabase na po sila sa presyo. Kung alin po yung mababa, doon po sila pumupunta. Tumumal ba ang tinda o okay Sobra pa rin? po, sobrang tumal. Talaga? Opo. Dahil nakikita Dahil din nila? po sa pagliit po ng size, tsaka medyo pricing pa po eh. Okay. Ate Rose, thank you so much. Ayan po ang naging pahayag po ng isa sa mga nagtitinda ng itlog dito po sa Balintawak Market. Samantala, makausap naman po natin sa punto pong ito ang presidente po ng Philippine Egg Board Association na si Mr. Francis Oyehara para ipaliwanag po sa atin kung ano po ba ang sanhi talaga nitong pagliit ng mga sukat na mga itlog. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Oyehara. Si Maris po ito. Live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po, Miss Marisa at lahat po ng nakikinig ng unang hearing. Una po sa lahat, sir, may ginagawa po ba? Kasi ang binigay mong dahilan, no? Kumukonti yung kinakain ng mga manok. Dahil nga po sa init ng panahon, parang nawawalan sila ng gana. In effect, lumiliit din po yung mga itlog na pinoproduce nila. Ano po yung ginagawang paraan ng mga poultry farm para po lumakas ang pagkain ng mga manok ngayon pong panahon ng tag-init? Kung pwede po nating i-reformulate ang ating mga ginagamit na mga patuka ng pagdadagdag ng mga additional feed additives tsaka supplement katulad ng electrolytes at mga ilang produkto na to address yung heat stress. Also, nakakapagdagdag din tayo at naglalagay ng mga industrial fans sa loob ng kulungan ng ating mga manok para makatulong sa air circulation. Pero malaking bagay po yung ating yung mga ibang kasamahan natin na mayroong tunnel vent o yung cool cell technology na tinatawag natin. Ito po yung controlled environment sa loob, nakokontrol nila yung temperatura at humidity sa loob. Malaking bagay po ito para po dun sa kanilang operation. Kung halimbawa po, mamimili po, paano malalaman ang tamang size sa presyo ng mga tendera sa palengke? Para po sa kaalamanan ng ating mga consumers, ang itlog po ay kinaklasify according sa timbang, by grams po ito. Hindi po ito kinaklasify ng tansyahan ng physical or visual reference. So sa farm pa lang, ito po ay dumadaan na sa timbangan para ito po ay masegregate and maklasify sa mga sizes. Importante rin po sa ating mga retailers
na maglagay sila ng kaukulang kategory o ilagay nila doon sa kanilang tindang itlog kung anong size ito, yung tamang size ito, equivalent doon sa tamang timbang at presyo. So, ibig sabihin, hindi po pala sa sukat makikita yon sa timbang. Pero kung halimbawa po ba mas maliit o kung ano man ang size nito, nababawasan po ba yung nutritional value ng itlog? Kung halimbawa mas magaan ito o kaya mas maliit yung sukat nito? Parehas lang po, no, maliit, magaang, parehas pa rin ang nutritional equivalent po nito. Nagkakaiba lang po dito sa mass o doon sa yung mass ng itlog, ano. Ang nagko-compensate po sa sobrang init is yung bigat o yung laki doon pa lang sa loob ng manok, ano. Pero ang nutritional value po nito ay nananatiling parehas. That's good to know. Sir, huli na lang. Kumusta po yung supply ngayon ng mga itlog natin at mataas po ba ang demand? Kasi dito sa Balintawak Market, medyo tumutumal daw po yung bentahan nila eh. Magkaiba po ang market natin sa malalaking size ng itlog at maliliit na size ng itlog, ano. Pag sinabi nating malalaking size po, ito po yung large, extra large, jumbo, super jumbo hanggang double yolk, ano. Meron pa po tayong double yolk. Pag sinabi po nating maliliit, ito po yung peewee, extra small, small hanggang medium. Meron po tayong surplus o oversupply po ng maliliit kasi nga po sa sobrang init, karamihan ng itlog ay lumiliit, no. Nananatiling mataas po ang demand at nananatiling stable po ang presyo doon po sa bigger sizes ng itlog. Samantalang yung smaller sizes ng itlog, kapansin-pansin na po yung laki ng pagbaba at oversupply po ngayon. Alright. Maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyo rin pong panahon. Mr. Francis Oyahara, ang presidente po ng Philippine Egg Board Association. Maraming salamat din po. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.